kahulugan ng pagtitipon. Sa inyong leader, lalo na kay Sir Ate Mahinay, Orso, din niya, hindi ko na mabanggit isa-isa dahil napakadami. Maraming salamat. I heard you've been celebrating your ika-4 na taong paninilbihan bilang isang serbisyo publiko na naninirahan dito sa Taguig City. So, ito po ay isang napakagandang advokasya na walang pinagkaiba sa akin bilang isang alagad ng batas. Nakita ko kanina, nakakalungkot na pinakita niyo sa presentation yung dalawang kasama namin na nasawi. Yan ay sila yung isa sa mga nagpasimula nito, United Taguig Force Multiplier. So kaya binigyan ko talaga ng panahon kahit ngayong linggo, kahit awayin ako ng aking ito ay isang obligasyon natin sa mga Taguigenyo, obligasyon natin sa mga bisita na pumupunta dito sa Taguig. Of course, ito ay dapat rin ipagpasalamat natin sa ating mahal na punong alkalde, walang iba kundi ang ating napakasipag na Mayor Pamlani Cayetano. So, nagpapasalamat kami on our part sa Philippine National Police. Napakalaki ng tulong na ibinibigay nyo sa amin in terms of peace and order. But yun nakakalungkot kahit tayo ay nandiyan sa kalye, sa oras ng gabi, sa kondisyon natin, meron pa rin mga nagaganap na hindi maganda sa komunidad. Ito siguro ay isang natural na bagay na hindi namin may iwasan. So kaya tayo nandito, kaya kayo nandyan para tulungan kami. Kami naman para kayo ay i-commend, i-assist kung ano man yung tulong na ibibigay niyo sa amin. So, unang-una ay tayo ay nagpapatupad ng batas. So, sa ating mga sarili, dapat muna ay siguruhin natin na tayo ay sumusunod sa batas. Ano po ba yung ibig ko sabihin? So, pag lumabas ka na nakamotor ka, dapat naka-helmet ka. Kasi member ka na ng United Taguig Force Multiplier. And iba-ibang grupo nyo, you have 21 organization. Walang organisasyon na magkakaroon ng batas na magulong. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng organisasyon dito sa atin, sa Pilipinas, so dito lang sa Taguig, lahat ng mga bylaws, lahat ng batas ng mga yan, ay isa ang layunin. Ang kapayapaan at katahimikan at pagsasamahan, kapatiran sa mga kababaihan, kaya yan ay ang organisasyon ay isang layunin yan na maglalayo na maggulo o magasik ng gulo sa pamayanan. Pero siguro, yung mga tinuturing natin mga terorista, yung mga yan talagang ang layunin yan maggulo. So tayo, bilang isang force multiplier na tinatawag, na ang layunin ay asistehan o i-assist ang Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, lahat ng law enforcement agency, ang National Bureau of Investigation, ay i-assist nyo in terms of pagbibigay ng impormasyon, pagbibigay ng pag-a-assist sa trapiko, sa hangin. Yan po lahat ay isang advokasya na walang kabayaran. Kung hindi man namin kayo na bibigyan ng gantimpala o lahat ng organisasyon in terms of law enforcement, isa lang po ang pwedeng magbigay sa ng gantimpala, yung nasa taas. Yan po ang trabaho niyo po ay isang noble profession, isang hindi ko mano sa Tagalog, hindi ko mano noble. Isang
isang napaka hindi matatawaran na pagsiservisyo, sakripisyo. Even your family, nasasakripisyo. Dapat Sunday, magkasama kayo ng pamilya niyo. Ba't nandito kayo? O ibig sabihin yung obligasyon nyo bilang Pilipino, bilang Taguigueño, o bilang isang ordinaryong mamamayan na nandito sa komunidad ng Taguig, ay ginawa nyo on your part. So, kami naman po sa Philippine National Police, ginagawa rin namin lahat ng abot ng aming makakaya para kayo ay tulungan, para kayo ay suportahan. Dahil kayo nga ang sumusuporta sa amin, malaki ang tulong na naibibigay mo sa amin sa parte ng Philippine National Police na ang primary, ang unang adhikain ng Philippine National Police ay ang katahimikan at kaayusan ng pamayanan. Kung walang katahimikan at kaayusan, walang pag-asenso, walang progresyo na mangyayari. At ang unang makikinabang kapag may progreso, may progress ang isang komunidad, ay kayo rin. Kayong mga mamamayan ng Taguig, kayong mga Taguigueño. Kaya huwag tayong papayag na may manggugulo dyan ng mga kabataan na dahil lang sa mga maling paniniwala nila, may manggugulo dyan ng mga magnanakaw, manghuhulap, na magpapalaganap ng droga. Ay huwag natin papayagan. Because pag ginawa natin yan, pag pinayagan natin yung mga ganyang gawain, kayo rin ang unang-unang makikinabang ng mga yan. So, vice versa po. Kung ang gusto nyo katahimikan, makikinabang kayo ng kasaganahan at kagandahan. Kaya makikinabang kayo ng isang napakasakit na karanasan. It's either may pamilya kayong madisgrasya, it's either may mga anak kayong maligaw ng landas, o yun ang maanihin natin. Kapag pinayagan natin ang mga walang yan ito na manaig dito sa Taguig. So yun po ang layunin natin. Wala tayong layunin dito kundi kapayapaan at katahimikan ng lungsod ng Taguig. Wala nang iba, yun lang po. So, kung hindi nyo man kayang mag-aresto, hindi nyo kayang manghuli, hindi nyo kayang mag-direct na traffic jam, kaya-kaya nyo magbigay ng impormasyon sa amin na kaya namin gawin. Ayun lang po mga kasama. Muli, kayo ay binabati ko sa inyong 4th year anniversary. Sana po ipagpatuloy natin ang ating layunin, ang ating ginagawa, ang mabuting ginagawa. At kung meron mang masasamang nagagawa natin, ay tigilan na natin yan. Huwag na natin para mamaya, hindi ko naman po sinasabi, meron tayong mga kasamahan na meron tinatawag na vested interest. Kaya sila sumasabi sa inyo, meron silang hangarin na iba. Hindi yung hangarin ng organisasyon, hindi yung hangarin ng UDMM. Ibang hangarin o hangarin ng iba't ibang organisasyon nyo na naan. Dahil ako din, organisasyon din akong pinabibilangan. But sabi ko nga, walang organisasyon na maghahatid ng masama, na magulo. Wala. Except na yung sinasabi kong mga naliligaw ng laban sa mga terorista, yung mga namumundok, ano ba gusto nila? Saka nakikita nyo naman ang pag-asensyo ng Taguig at kayo mismo nakikinabang dyan. So muli, maraming salamat po. Pagpatuloy lang po natin ang ating ginagawa. Muli, palakpakan po natin ang ating mga sarili, yung mga sakripisyo na ginagawa ng bawat isang membro ng United Taguig Force Multiplier ay makakaasa kayo ng babalik sa inyo yan, babalik sa inyo. Tandaan niyo po yan, lahat ng sakripisyo yung ginagawa, lahat ng kabutihan yung ginagawa, kung hindi man matanggap dito sa lupa, sa ibabaw, dito sa lupa, sa taas, matatanggap niya pag dumating yung oras na humarap na tayo sa Kanya. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ayan, palakpakan po natin ang ating COP, Sir Julius Año-Nuevo. COP, stay po muna kayo. Ayan. Because at this moment, and we may,
Suban. At this moment, we are going to give the certificate of appreciation in sincere recognition and appreciation of your valuable contribution, unwavering support, and active participation in the celebration of the United Taguig Force Multiplier Anniversary. Your dedication and commitment greatly contributed to the success of this memorable event. Given this third day of March, 3rd day of May 2026 at Dueñas Gymnasium, Taguig City. Signed by Rodney Mahina, UTFM President, and this certificate is proudly presented to our COP, Sir Julius Alvin